galit, gigil na gigil mga kababayan, eto pong si Dado Clemente dito po kay Vic Rodriguez. Kasi nga, mga kababayan, eto daw pong si Vic Rodriguez, hindi pa nga daw nananalo sa pagkasenador, maangas na daw po. So eto, pakinggan po natin mga kababayan, ikini-credit natin to kay Pinoy Survivor dito po kay Dado Clemente. So eto, i-play na po natin. Eto po ay patungkol dun sa rally mga kababayan. Dapat magkakaroon daw ng rally. Or nagkaroon nga ata ng rally, kaso gustong pumunta nung grupo nitong si Dado, pero mukha atang tinabla ng grupo ni Vic Rodriguez mga kababayan, yung grupo ng Maisog, kung matatandaan nyo. So nang dahil dyan, nang gagalaite etong si Dado Clemente at sinabi na hindi pa nga daw nananalo sa pagkasenador, etong si Vic Rodriguez napakaangas na daw po. Sa madalit salita, napakayabang na daw po agad. So eto, i-play po natin. Na my point of view, my POV, no? And my stand, no? Sige, magkaaway kayo. Para hindi kayo ma-confuse kasi iba-iba yung commander, iba-iba yung iba-iba yung salita. And so, away. I'd rather na say something about it, no? Kung ganito yung una, yung nangyari. Nag-meeting kami ng mga commander sa Luzon, siyempre. Sabi dito, di pa rin tumitigil pala yan si Mang Dado. Ngayon, ang binabanatan niya na yung mga kaalyado na niya, katulad ni Vic Rodriguez. Kasama doon yung NCR, no? Nag-meeting kami. At may info na sinabi na magpa-file ng si Attorney Rodriguez, Vic Rodriguez, magpa-file ng sa Supreme Court ng demanda, parang ganun ba? Hindi naman ako nakikinig doon sa Basta ngayon. Ito siguro yung patungkol mga kababayan doon sa BICAM. Di ba nag-file doon ng petition ata ito or demanda etong si Vic Rodriguez mga kababayan laban po doon sa doon sa BICAM report daw na puro blank mga kababayan. So ngayon dapat magra-rally yun. Nung araw na yon dapat may rally na pupunta sana etong grupo ni Dado Clemente, kaso mukha atang sinoplak ng grupo nitong si Vic Rodriguez, yung Maisog mga kababayan. Kaya nang gagalaiti siya ngayon. Tinanong, anong stand natin sir? Kayo, anong ninyo? Sir, iba nating members kasi gustong sumuporta. Hayaan nyo magsuporta. Hindi naman natin kinokontrol yung mga tao kung sa nila paniniwala. O di magsuporta. Ang parameters na binitawan ko, basta walang gulo. Walang gulo kasi ibang taong sinusuportahan nyo Kung tayo-tayo lang yon, carry ko yun, nandun ako. Pero pagka kunyaring kayo-kayo at may mga senior commanders na nandun, walang gulo. But ipakita nyo na nandun kayo. So mag-uniform sila at mag-banner sila, no to corruption, no to ek-ek, no to drugs, no to communism, etc. Kung ano pa yung ilalagay nila, pakita nila yung logo. Hindi mo na masisisi yung tao kasi very proud naman to be part ng FGF, no? Very proud. Tama, Vic Rodriguez, proud pa nga sana sa'yo yung FGF daw nitong si Dado Clemente. Tapos ano ginawa mo? Ipinost mo sila. Nag-post ka sa social media ninyo na kung saan parang ang dating hindi, kailangan pang coordinate, kailangan pang maki-ordinate sa inyo, makiusap sa inyo etong grupo ni Dado Clemente. Napakasama niyan. Vic Rodriguez, dapat susuportahan ka pa ng mga to, pero dahil sa kayabangan mo daw, hindi na. Ano po, pagpatuloy pa natin. Hindi ko naman masabi na, wag nyo na punta dyan. Maisog yan yung diba? It's not the group It's the belief, it's the stand against corruption. Yun yung, hindi yung tao, yun yung susuportahan. Hindi yung tao. But since Attorney Vic is running for a senatorial slate, well, hindi ko mapigil yung tao na naniniwala sa kanya. Okay, so after that, kahapon, sa isang group chat, nakita ko parang may nagne-negative. Wala daw kamalay-malay si Attorney Vic doon sa magiging kilos ng FGF. So, sinabihan ko na si Commander Bukay na paki-verify nga. Bakit walang kamalay-malay si Attorney Vic, etc. So, probably there's something wrong sa coordination. Okay, which tatalakay ko yun mamaya, no? Tapos nun, ang instructions ko na binigay ay, gusto nyo basahin ko? Mamamarites pa Ang instructions ko binigay ay pakitanong mo kay Ek-Ek, kay isang commander Ek-Ek, na isang advisor natin, na paki-verify nga kung totoo o fake news
kasi pupunta yung tao natin. Ang concern ko tao namin, ng FGF. Kung pupunta doon, baka fake news, tapos nung pupunta, magmukhang tanga yung mga FGF doon, mga tao. Ngayon, kung totoo yun, pakisabi na nandun yung pupunta yung tao natin. Pagka hindi, kung fake news, abort. Yun. Kahapon. Pero nasundan kasi ng ng Facebook na na posting ng mga staff ni Yan ni na! Atty. Vic, ng Maisog, na wala silang walang kunalaman. Hindi maganda yung dating Kaya nakinitan yung ulo ng ibang commander ng FGF. Okay, so I hope i-take down nila yung yung pinost na yon. I hope it's taken down. Kung hindi, bahala kayo. Hindi ko makontrol yan. Now, Hindi kasi, bakit kasi kayong FGF nakikisama dyan sa maisog na yan? Dapat hindi kayo nakikisama dyan. Yan tuloy, tinabla kayo. Yan tuloy, hindi kayo kinikilala. Ginawa kayong mga utu-uto at ginawa kayong parang tanga ng maisog nitong si Vic Rodriguez. Dapat hindi na kayo sumasama dyan. Kasi kita nyo, sa kayabangan ni Vic Rodriguez, ayan, tinabla kayo. Sayang din yung boto na makukuha ni Vic sa inyo. Kasi alam mo, kung nanonood ka sa akin, Dado, tama yung ginagawa mo. Tablahin mo ng tablahin si Vic Rodriguez. Kasi nga, ganyan Diba mga kababayan, ipinahiya siya, kaya dapat tablahin niya. Maraming reaksyon. Basahin ko sa yung reaksyon ng isang commander sa akin. Okay, basahin ko na lang para sa inyo. I want to be short about this Yan, tama yan. Statement on misrepresentations about our objectives. Kasi ang dating doon sa Facebook post, parang manggugulo pa yung FGF panggulo. Yan. Ganun ba? Hindi tama yung sinasabi ni Vic Rodriguez Ganun ang tingin sa inyo ni Vic Rodriguez. Kaya siguro, hindi naman siguro magpo-post yung mga staff ni Vic Rodriguez kung hindi ang tingin sa inyo ay manggugulo kayo. Kaya nga dapat, tama yung sinasabi mo. Huwag nang suportahan yung tao. We at the Filipino Guerrilla Force, this was given to me by a commander, a senior commander. We at the Filipino Guerrilla Force, FGF, would like to clarify the false information that is being spread about our purpose and work. We do not support any particular individual, including Atty. Vic Rodriguez. Yan. In our advocacy, our main goal is to fight corruption. May common. Corruption siya, anti-corruption ang FGF. Our main goal is to fight corruption and abuse of power to ensure a better, progressive future for our people. As an independent group with its own goals and direction, we do not need to contact or seek permission from hakbang ng Maisog. Take note, as an independent group with its own goals and direction, we do not need to contact or seek permission from hakbang ng Maisog or any other organization to carry out our activities. Ano ba activity? We will support. Magsusupport. Ba't kami? Hindi nga kasi kayo kailangan. Hindi kayo kailangan ni Vic Rodriguez. Hindi kayo kailangan ng maisog ni Vic Rodriguez. Bakit ba kayo nagpapaepal kay Vic Rodriguez? Dapat ang ginawa ninyo, Dado Clemente, tama yan. Manindigan kayo nang sa inyo at wag mo nang suportahan yan si Vic Rodriguez. Kasi kita mo, tama yung sinasabi mo Wag nang suportahan yung tao kasi hindi pa nga nananalo, mayabang na. Paano pa pag nanalo yan, di ba? Lalo kayong kawawa dyan. Hindi naman kami under sa Maisog. Ba't kami makikipaghingi ng permis? Punta kami dyan, pwede ba kami pumunta dyan? Ano ba meron may martial law ba? And except those in authority if a permit is required. Pwede pagka pupunta kami, magrarally, mag-ask kami ng permit. Contrary to their recent statement, nag-apek sa tao their approval is not required for us to continue our activities. Take note While we recognize and respect their constitutional right to organize their actions, we also hope that they will not use it to belittle, or hinder other groups that have the same goals or have different views. Hindi ako yan. Tao ko yan. Commander ko yan, na sinulat yan, na yon ang naramdaman ng mga kasama niya. Nang nabasa, yung parang may sakit, may ketong yung mga FGF, parang manggugulo yung FGF. Parang treated na second-class citizen ang FGF. Grabe nung ginawa ni Vic Rodriguez. The true spirit of democracy is the respect for different voices and aspirations that promote the good of the people. We will remain firm in our stance for what is right for the people and for the future of the Philippines. FGF, Tinagalog. Pahayag ng FGF sa mga maling impormasyon tungkol sa aming adhikain. Kami sa FGF, Filipino Guerrilla Force, ay nais linawin ang mga maling impormasyon kumakalat tungkol sa aming layunin at gawain para kaming mga kriminal
No. Wala kaming sinusuportahang partikular na individual, kabilang si Atty. Vic Rodriguez, sa aming mga advokasya. Ang aming pangunahing miti. Kita niyo mga kababayan na hindi nila sinusuportahan si Vic Rodriguez. Wala silang sinusuportahan na individual. At kasama na doon si Vic Rodriguez mga kababayan. Kaya nga siguro ganito na lamang katindi mga kababayan yung panggagalaite ni Dado Clemente. Dahil kasi doon sa ginawa mga kababayan, doon sa inilabas na statement ng mga staff nitong si Vic Rodriguez, parang sinasabi na manggugulo lamang etong FGF kung sakali nasasama doon sa mga maisog rally mga kababayan or doon sa gagawing rally ng maisog na pinangungunahan nitong si Vic Rodriguez. So yan yung dahilan kung bakit nang gagalaite etong si Dado Clemente mga kababayan dito po kay dito kay Vic Rodriguez. Kasi nga ang pakiramdam ni Dado Clemente parang may mga sakit na ketong, yung may mga sakit na nakakahawa yung kanya mga tauhan dahil sa ginawa nitong kampo ni Vic Rodriguez. Ano po na kung saan ayaw siguro silang pasamahin. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Ay labanan ng korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan upang matiyak ang isang mas maayos at progresibong kinabukasan para sa ating bayan. Bilang isang malayang grupo na may sariling adhikain at direksyon, hindi namin kinakailangan makipag-ugnayan o humingi ng pahintulot mula sa akbang ng MISOG o anumang iba pang organisasyon upang maisakatuparan ang aming mga gawain maliban sa mga nasa otoridad. Ginagalang namin yung otoridad. Permit. Taliwas sa kanilang kamakailang pahayag, hindi kinakailangan ang kanilang pag-aproba upang kami ay makapagpatuloy sa aming mga aktibidad. Habang kinikilala at ginagalang namin ang kanilang karapatang. Putik na wala yung signal ko. Okay na ba? Okay na. Okay na ba yung signal natin? Ayan, okay na. Konstitusyonal na mag-organisa ng kanilang mga pagkilos, inaasahan din namin na hindi nila gagamitin to upang maliitin o hadlangan ang ibang mga grupo na may parehong layunin. Ano bang inaaway natin? Parehong layunin o may magkaibang pananaw. Ang tunay na diwa ng demokrasya ay ang paggalang sa bawat ibang boses at adhikain na nagsusulong ng ikabubuti ng bayan. Mananatili kaming matatag sa aming paninindigan para sa tama, para sa bayan, at para sa kinabukasan ng Pilipinas. Send to me by Commander here in Luzon. Bahala kayo. Ayan, pakinggan nyo na ha. Pakinggan nyo na. Sa Luzon. Basta Senior Commander here in Luzon. Yan. Maraming salamat, Commander, whoever you are. Maraming salamat sa minessage nyo sa akin na nararamdaman ninyo. Okay. Official statement. No apologies on our part. Natinig ko yung vlog ni Commander Bukay na sinasabi parehong may mali. I'm sorry, Commander Bukay. I'm sorry. Pero ito yung aking point of view. Sa tingin ko wala tayong pagkakasala. Ang aking order, no apologies. No apologies needed. Okay? Bakit? Pupunta yung tao natin. Nag-meeting tayo. Nilimit natin yung pupunta. Ayaw ko ng maraming tao makaka-traffic, makakagulo. Pangit. Hindi naman yan yung rally na main event. Hindi naman yan yung budya. Ayaw natin, magpapail lang Baka makasama. Yun yung iniisip natin. Remember the meeting? Sinasabi ko, ayaw nating makagulo. Ayaw natin makatraffic. Kaya ilimit lang 1,000. Show of support. 1,000. Sige. Yung iba nga para makapunta, nag-uniform pa. Nagpagawa pa nga ng streamer para lang masuportahan. There's no need for an apology because we did nothing wrong. Sa tingin ko, we did not do anything wrong. Hindi mali ang sumuporta sa isang kandidato na sa tingin nyo na iboboto ninyo. Yan! Hindi kami ang humihingi ng boto. Kayo ang humihingi ng boto. Kayo yung tumatakbo, hindi kami. Kami yung boboto. So, sinayang mo! Ay, Vic Rodriguez, makinig ka. Makinig ka dito sa mga kaalyado mo. So sobrang yabang mo daw. Eto, kita mo, ayaw humingi ng pasensya
ayaw humingi, ayaw mag-public apology sa inyo. Kasi nga, ang tingin nitong si Dado Clemente, wala naman silang mali. Ang may mali ay kayo. Etong si Vic Rodriguez, mga kababayan, at yung kanyang mga staff na nangunguna dyan sa Maisog, mga kababayan. Kasi nga, pakiramdam ni Dado Clemente, tinabla sila. Ano po, tinabla sila ng Maisog nitong si Vic Rodriguez. Kasi nga, mga kababayan, hindi pa nga daw nananalo, mayabang na. Kaya malabo ng suportahan ni Dado Clemente etong si Vic Rodriguez. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Why the treatment sa mga miyembro namin? Doon ang mali. We do not need to apologize. No apology from FGF. Kayo ang mag-apologize. Because yung pumunta roon sana are certified na boboto sa iyo. Yan! Boboto sa iyo. At this early point in the campaign trail, yan sigurado boboto sa iyo. Why the treatment? Why will you treat them like that? Na parang isinukan ninyo. They were so happy to support you. Diba? And here you are posting in Facebook, blah, blah. Ay, Mama Becky Carriero, mega love shoutout po. Thank you po sa pakape. Maraming salamat po ha. Blah, blah, blah. You are running an election. We are not the ones campaigning. You are campaigning. You need votes. That's why all this action ninyo na para bumangon kayo eh. Diba? Para kayo ma-perceive ng mga botante na, wow, anti-corruption. Nandiyan na nga yung tao, susuporta na nga eh. Pero why? Tapos kinakailangan mag-coordinate. Hindi kinakailangan mag-coordinate. Suporta nga eh. Ano, ipagpaalam na, pwede ba kami magsuporta sa inyo? Ano yan? Ano, pagkaboboto kami, pwede ba bumoto kami para sa inyo? Boboto namin kayo? Ipapaalam din yon? Kaya there's no need for an apology, FGF. That's my stand. Ayaw ko lumaki ito. Sinabihan ko yung commander, wag nang palakihin. Pero I feel obliged. I feel it's my commander's duty to say it for you. Ayaw ko na minamalit yung tao. Hindi ba nananalo, may angas na eh. Yan! Hindi dapat ganon. Kailangan niya yung boto ng tao. I am not sure where I stand with you. Ganon ba? I'm watching. In fact, pag kami nakakausap ako, pamula nung una, hindi sigurado etong si Dado Clemente kung susuportahan niya ba etong si Vic Rodriguez at nung kanyang FGF na grupo daw, ika nga mga kababayan. Dahil nga, ang tingin dito ni Dado Clemente, hindi pa nga nananalo etong si Vic Rodriguez sa pagkasenador, may angas na daw. Ibig sabihin, hindi pa nga nananalo, mayabang na. Kaya nga ngayon mga kababayan, hindi sigurado etong si Dado Clemente kung susuportahan niya ba or hindi etong si Vic Rodriguez kasi nga may angas na, sa madalit salita, hindi pa nananalo, napakayabang na, mayabang na. Ano po, ipagpatuloy pa natin. nasabi ko beware, ganun ba? Baka sinasakyan lang si Duterte Yan! like all the other guys na sinakyan si Duterte. And where are you right now? Where are you? Pagkaka-eleksyon, kailangan niya ng Duterte, kailangan niya yung DDS, kailangan niya yung popularidad ng Duterte. Nandiyan kayo, kabit-kabit kayo kay Duterte, right? Kaya nga doon sa mga DDS dyan, mag-isip kayo ng maraming beses. Pag ibinoto niya yan si Vic Rodriguez, kung ano yung ginawa kay PBBM, ganun din yung gagawin niyang kay Digong. Kaya kung ako sa inyo, nako, wag niyong suportahan yan. Malabo yan mga kababayan. Kasi kung nasasabi nga, eto kasamahan na nila ha, ang nagsasabi, kung nasasabi ni Dado Clemente na hindi pa nananalo pero maangas na, paano pa pagka nanalo yan? Baka kung ano yung ginawa niyang kay PBBM, baka gawin din kay Duterte kapag ka nanalo na po yung senador. Baka nga bumoto pa yan para ma-impeach etong si Sara Duterte. Kaya mag-isip kayo ng maraming beses kung dapat bang suportahan yan o hindi. Di ba ipagpatuloy pa natin? Riding on his popularity. Sure, the enemy of my enemy is my friend from the point of view of the Dutertes. Pero my God, wag ganyan. Kayo na nga nangangailangan eh. Hindi pa kayo nananalo, may angas na kayo eh. Ouch! You tell your people, they did wrong. You apologize to my people. Butante! Yung mga tao ko, butante. Okay. Gagalaitin So, official statement of FGF, simple. No apology. I will not allow you, FGF, any commander, from Deputy Commander down the line, any commander of FGF, otherwise you all vote for my removal. No? You vote for my removal. But my
stand is no apology needed. Kay Vic Rodriguez yun. Ang stand nila, wag humingi ng pasensya kay Vic Rodriguez. Sa kampo ni Vic Rodriguez, ano po, ipagpatuloy pa natin. I will not allow any commander to apologize in behalf of FGF. If you want to apologize, you do it yourself. As a commander, a commander, sorry, Attorney Vic, sorry, ako lang, hindi yan FGF. Ganon. But if you will bring FGF to the fray, hindi, walang apology kailangan. Hinay-blood nyo si Dadu eh. We have to fight Bakit ba naman kasi hindi nyo pinagrally? Dapat pinagrally nyo sila. Dapat hinayaan nyo silang magdadaldal doon sa kalsada na parang may mga sapak. Dapat pinagbigyan nyo, pinagrally nyo, yan tuloy. Di nyo pinagbigyan, di ninyo isinama, yan ang galaitin na. Tapos tinira na si Vic Rodriguez. Tama lang yan, Dado. Kasi ang tingin sa inyo ni Vic Rodriguez, mga parang may mga sakit. Kasi ikaw na rin na nagsabi na parang ganun kayo itrato. So baka nga ang tingin sa inyo, parang taong may mga malulubhang sakit, yung sakit na nakakahawa. Kaya siguro kayo, kailangan pa ng grupo mo na maki-ordinate sa kanila bago kayo makapagsagawa ng gusto ninyong gawin. Ano po, ipagpatuloy pa natin. for our members. We have to stand with our members. We have to protect what they believe in. Okay, balatan mo. So if you feel na I'm not doing right, simple, mag-vote of non-confidence kayo, you replace me. You all replace me. It's all right with me. Pero as long as I am the Supreme Commander ng FGF, let me put one direction only. No apologies needed. Let us coordinate ourselves. Hindi maraming salita-salita. Isa lang salita. Anong mali natin ginawa? Papakita lang isuporta? Mali ba yun? Manggugulo ba kayo? How can they tell na manggugulo kayo? Manggulo muna kayo at saka sila magreklamo. Wala kaming kinalaman dyan. Wala kaming control dyan. Oo, hindi yung tama. pinaplano pa lang ninyo na pupunta kayo doon para magrararara, cheer. Sasabihin na sa Facebook, wala ka. And then sila yung... Palengkera pala tong kampo ni Vic Rodriguez eh. Bakit nyo kasi ipinost sa Facebook etong grupo ni Dado Clemente. Tapos pinalalabas nyo na parang manggugulo pa. Dapat hindi ganon. Dapat sa kampo ni Vic Rodriguez, dapat hindi ninyo ginaganon etong si Dado Clemente. Sayang din yung boto na makukuha nyo sa grupo ni Dado Clemente. Kaya kung ako kay Dado Clemente, kung nanonood, etong mga kasamahan ni Dado Clemente sa FGF, tigilan nyo na ang pagsuporta kay Vic Rodriguez. Tigilan nyo na din ang pagsuporta kay Duterte. Kasi hindi naman kayo kinikilala. Dapat dyan, manahimik na lang kayo. At tigilan nyo na ang pagbati ko sa gobyerno. Yan ang pinakamagandang magagawa ninyo habang nabubuhay pa kayo. Ilaglag nyo na si Vic Rodriguez kasi hindi naman kayo kinikilala. Huwag nyo nang iboto yan. Kasi nga kung ano yung ginawa niyan kay PBBM, gagawin din yan kay Digong at sa inyo. Kaya dapat huwag nyo na suportahan yan. Yung i-justify, no. Why will we justify yung actions na yan? We cannot. You are the ones voting. You know your power. Sila yung lumiligaw sa botante, kung ganyan pa lang, bago pa lang, ay maangas na. How much more pagka nakapwesto na? Yan! Okay. Tama! Okay. Sorry pero hindi ko kinakala mag-sorry, no apology nga eh. Vic Rodriguez, pakinig mo yon. Kung ngayon pa lang maangas ka na, mayabang ka na, paano pa kaya kapag ka daw nakapwesto ka na, sabi ni Dado? Ba? Ano mali natin? Wala. Sabihin nyo, hindi tayo nag-coordinate. Kino-coordinate ba yung suporta? Ba kayo? Pagka-rally, kahit sino pumunta mag-people power, kahit sino. Ito pa mga kababayan. Napakaganda pa nito. May madudula siya dito May mabibitawan siya dito na tuwing magkakaroon ng rally, yung rally etong grupo ni Nadigong, kaya pala nauubos yung mga tao dyan. Nagtataka ako mga kababayan. Kaya pala 'di ba kung matatandaan nyo yung EDSA shrine nila, yung sinabi ni Harry Roque na pupunuin nila, paunti-unti yung EDSA mga kababayan. Kaya pala nagtataka ako, araw-araw nababawasan ng mga sumasama doon po sa rally. Ganito pala yung nangyayari. Eto, pakinggan nyo mabuti. Sino kahit taga-tawi-tawi pumunta, welcome. Kahit magbebenta lang doon, kahit magnanakaw na cellphone, welcome. Di ba? Kahit magnakaw ng cellphone, welcome. Kahit taga-tawi-tawi, mga kababayan, hindi mismong taga doon,
taga-tawi-tawi mga kababayan, pupunta doon magrarally, tapos magtitinda lang pala ang gagawin, wine-welcome dun sa rally nila. Tapos kahit daw magdanakaw ng cellphone, kasama din. Siguro kaya nauubos yung mga sumasama dyan kasi may mga nananakawan talaga ng cellphone. Alam nyo, parang konti na lang maniniwala ako na totoo na talagang nagkakaroon nga ng dekwatan dyan po sa mga rally ng mga yan. Kaya yung iba ay hindi na po sumasama. Kasi mismong nadulas na po etong si Dado Clemente. Kahit snatcher pala mga kababayan, kasama dun po sa rally nila. Anyway, pagpatuloy pa natin. Kami lang ang tao. Ito, 1,000 lang ang pupunta. Baka hindi pa nga makapunta. Ang masama diyan, they are spending for their own money. Their own sarili ang gastos. Voluntary. Di na kayo nahiya. Kukutyain yung tao ng ganon. Mga miyembro namin. Lalaitin nyo. Masama bang magpakita ng suporta? Ay, nako. Ayan mga kababayan ha, pakinig nyo. Nanggalaite. Nanggalaite. Ibang usapin na to, ibang usapin na itong sasabihin niya dito. Ano po, pero kung titingnan nyo, ang binabanatan niya dito si Vic Rodriguez. Kasi nga, ayon po sa kanya, tinrato ng mali. Pupunta pa lang, nag-meeting pa lang sila, pero nag-post na po agad daw etong kampo ni Vic Rodriguez na parang kinakailangan muna nila mga kababayan na maki-ordinate dito po sa Maisog. Alam naman natin kung sino ang nangunguna niyan, si Vic Rodriguez mga kababayan. So parang ang dating dito, kailangan muna nilang kumuha ng basbas kay Vic Rodriguez bago sila makasama or makapagpakita ng suporta dito po sa gagawing lakad ni Vic Rodriguez na naging dahilan para magalit itong si Dado Clemente. Kasi nga mga kababayan, pakiramdam niya yung FGF parang may mga sakit na nakakahawa. Kasi nga kung titingnan ninyo, ang nakalagay kasi dun sa sulat ng kampo ni Vic Rodriguez, wala silang kasamahang grupo, wala silang sinasamahan na kahit sino man, at hindi sila nananawagan or hindi sila pumapayag na may sasama sa kanilang grupo. Parang ganun po yung nilalaman, kaya nang galaite etong si Dado Clemente na naging dahilan para masabi po niya mga kababayan na hindi pa nga nananalo etong si Vic Rodriguez, napakayabang na daw po, napakaangas na, may angas na. Paano pa kaya daw kapag ka napaupo na sa posisyon mga kababayan bilang senador? So kung titingnan nyo, eto talaga yung ano dyan. Eto talaga yung mahirap dyan. Ngayon pa lang dapat do sa mga DDS mag-isip na kayo ng maraming beses. Kasi nga, baka mamaya, sinasakyan lang ni Vic Rodriguez, yang si Duterte, yang si Digong, dahil nga alam naman natin may taga-suporta pa rin, etong si Duterte, yung mga DDS para makuha yung boto ninyo. Tapos kapag ka nanalo ng senador, isa pala yan sa buboto para ma-impeach etong si Sara. Kaya dapat mag-isip kayo ng napakaraming beses kung yan ba ay susuportahan nyo po or hindi. Alam nyo, tama itong sinasabi ni Dado Clemente. Una pa lang, hindi na siya sigurado kung susuporta siya dito kay Vic or hindi. Kasi nga, pabale-belentong at tingin niya baka ginagamit lang etong si Duterte. Kaya tama yan. Tama yung ginagawa nyo. Magbanatang kayo hanggang sa maubos kayo. Ano po, hanggang sa tumigil na kayo na manira sa gobyerno.